hinihingi mo at hindi mo taimtim hiningi, ano sa palagay niyo po? Hindi ba't hindi ibibigay din yun? Kaya depende yun kung paano tayo may maayos na komunikasyon sa ating Panginoon. Humingi ka ng kapatawaran pero wala taimtim. Kasi kung taimtim kang hihingi ng kapatawaran, hindi ka na mag-uulit gumawa ng kasalanan. Meron pa ba na instance na narinig ko doon sa isang tao na sabi na, okay, I have to enjoy my life kasi ano na to eh, I mean, pansamantala lang tayo dito sa mundong to. So, pag gumawa ako ng kasalanan, during my last, nagiging ano, hingalaw siya, matitigo ko na. Doon daw siya hingi ng patawad kasi sabi naman daw ni God, pag humingi ka ng patawad, sabi na sa pinako sa cross, diba, yung katabi niya, katabi, humingi siya ng tawad during the ano na, yung last breath na niya. Last moment. Oo, last moment. Sabi nga nun eh, patatawarin naman ako ng Diyos pag ganun eh. Ang tanong po ganito, magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon na maiisip mo kung mayroon ka nasa last month, nung aksidente, kunwari po, may kasalanan ka, pag nilan mo, ay, pag naghihingalo ako, eh paano kung namatay ka? Immediate impact. Eh kung everyday, brother, halimbawa, sabihin mo na ako, God forgive me lahat ng kasalanan, pero following day, gano'n na naman, gano'n na naman. Wala ko dito. Every 10. Maganda po yung sinagot ng ating kapatid, Hebrew 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating natanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira tungkol sa mga kasalanan. Intentional na yun eh, paulit-ulit na eh. Sinasadya mo na. Kasi kung hindi mo sinasadya, ayaw mo nang gawin. 10:26 po, Hebreo 10:26. So, anumang kasalanan na sinasadya natin at paulit-ulit natin ginagawa, na akala natin ay makakatanggap tayo ng kapatawaran, eh siguro po, sinasagot ng Hebreo 10:26. Di po. Kasi Brad, yung katulad ng mga bulag, hindi naman sila nakakabasa. Sila ba'y maliligas sa Panginoon? Paano kung hindi nakakabasa? May mga bulag na Hindi nakakaalam ng basa ng Bible. pero nakakapakinig. Bulag, di ba ang bulag? Marong na ang kinig. Nakakapakinig. Katulad ng ang pipi, bingi. Sino ba'y may mga kalikasan sa Panginoon? Abay, mayroon, nakabulag ka pero nakakapakinig ka. Bakit wala silang kaligtasan kung sila po'y susunod at gagawa ng mga nararapat na dapat nilang sa buhay at sa ispilos? Hindi po dahilan ang kapintasan para tayo ay magkasala at para tayo gumawa ng mabuti. Hindi po yun magiging dahilan din para ang kanilang detective sa katawan ay automatic na kaligtasan. Hindi po ganun ang usapan. Pero ang pag-aaral ko, Brad, ito na eh. Bahala ng Panginoon sa kanila. Dahil wala siyang pag-aaral sa katulad sa pananampalataya. Hindi siya marunong magbasa, hindi marunong sumula. Dahil sila ay, ibig sabihin, walang kaalaman sa kaligtasan. Pero bahala ng Panginoon. Kasi kung ulat ka, at Tagalog na salita natin dito, nakakapakinig ka, may intindi ka, may pangunawa ka. Hindi mo pwedeng sabihin bulag ako, eh pwede na ako mag-asawa ng dalawa. Hindi mo pwedeng gano'n. Nakaintindi ka, Tagalog ang salita natin dito, you are obliged to follow what is good and what is bad. Alam mo kung masama, alam mo yung nakakaunawa ka po eh. May pangunawa ka. Ang problema lang, bulag kang pisikal, pero may pandinig ka. O kaya naman po, ikaw naman ay bingi. Pero may pananaw ka naman. Ang alam mo naman siguro yung masama at hindi. Meron tayong mga sign language kung gano'n. Hindi mo pwedeng maging dahilan na may kapintasan ka
at pagkatapos ikaw ay maliligtas dahil hindi ka gagawa ng... Minsan nga po may taong PWD na kung sila may mga ginagawang katarantaduhan din po. Hindi po dati masasabi yun. Ang bawat isa po sa atin ay may pananagutan kung ano yung responsibilidad na isinasabuhay natin sa mundo ito. Yun po yung tinatawag na Kasi Brad, ang katulad ng bulag eh, hindi siya nakakita ng masama. Katulad ng paninili, hindi nakakita ng masama. kung marunong siya magsinungaling po. Ayun lang, hindi ako salita. Paano po kung nagsinungaling naman Hindi siya? nagkasala. Oh? Hindi nagkasala ng kanyang mata. Paano yung ibang senses ng ating katawan po? Mata lang naman po wala siya. Meron siyang pantilig. May nadinig siyang chismis. Sinabi niya yung chismis sa kabilang bulag. O di may mga marites na bulag po ngayon. Hindi nagkasala din po sila. Kaya natin. Parang nakuha ko po yung pinupunto ng Brother Emon. So, doon po tayo sa usaping PWD, di ba po meron naman talaga na mga may diferensya sa pag-iisip na di ba po yung simula ng pananampalataya natin na tayo po ay pinapangaralan ng tinatawag na Ebanghelyo. Ay paano po nga po yung PWD na yung wala sa basa sarili sa pag-iisip na makaunawa ng tinatawag na Ebanghelyo naman. So, papasok po tayo doon sa punto na sila po ay mahalin tulad doon sa mga bata na maliliit na, di ba, pag pumanaw yung bata na maliit, hindi naman nagkasala yun, di ba? Yung PWD po, ano man po yung kanilang edad, hindi naman sila nakatunawa ng tamang mali. Pero sa pananaw po ay ligtas po yun kasi hindi naman po talaga siya, hindi niya ma-adapt yung tinatawag na Ebanghelyo, hindi nga po makaunawa kasi nga po may diferensya po sa pag-iisip. Yun po yung mga pinanganak na talaga na bata pa lang ay talaga yung defective na po, deformed physically or mentally. Kung kaya't sila po ay talagang hindi nakagawa ng mga kasalanan. Yan po yung mga talagang kagaya ng mga bata o sanggol na itinuturing na walang kasalanan. Pero ito yung mga isang depekto po na gano'n, hindi dapat may mga pinapanganak, bata pa lamang, talagang masasabi natin incapacitated na sila ay talagang mabuhay wala din silang kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Yan po ay maaaring bahagi katulad ng mga bata na mamatay na walang kaalam-alam pa, na tuturing na walang kasalanan. Yun po ay may mga ganon. Pwede po yung bulag, hindi ko po ma-consider siguro sa akin po. Yes, sister. Ako po yung sa prayer nung sa portion ng supplication. Alam po natin mga Kristiyano na ang bawat isa sa atin meron ng plano ang Diyos. Hilingin man natin o hindi. Pero ang tanong ko lang po, yun bang pag manalangin ng walang pati at dun sa panalangin mo, may hinihiling ka na hindi parte o hindi kasama sa plano ng Diyos sa'yo, yun ba ay ibibigay ng Diyos sa'yo? Pwedeng mabago yung plano sa'yo ng Diyos? Or kung hindi, kung may plano man ng Diyos sa'yo at hindi ka naman nananalangin o nag-aas ng gusto mo, nababago din ba? Kasi hindi ka naman nakikipag-communicate sa Diyos base sa plano ng Diyos para sa'yo. Yun nga po makikita natin yung hiwaga ng buhay. Okay? May mga panalangin tayo na hindi binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? Kasi alam ng Panginoon na hindi makakabuti sa atin. May mga hinihiling tayo na hindi niya ibibigay sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. So, minsan hindi natin alam kung anong talagang plano na para sa atin. Kahit na nananalangin ka, pero hindi pa rin mo natatanggap may design ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Okay. Na hindi akma para sa bawat isa. Ngayon, ang tanong ni brother, pwede daw bang baguhin ng Panginoon yun? Sa akin pong paningin, lahat ng bagay, dito po, kahit na anong bagay na disenyo ng Panginoon, minsan po nababago pa rin yan ayon sa kanyang kalooban. Hindi po sa ating kalooban.